Maraming salamat sa iyo, Emil. At sa puntong ito, kausapin po natin si Ginoong Christopher Fabian, ang ama ni Chris Lawrence Fabian, isa sa mga nasawing estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Fabian. Una po sa lahat, ang aming taus-pusong pakikiramay sa nangyari kay Lawrence. Mr. Fabian, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po sa inyo po, Marichanko. Mr. Fabian, alam niyo, napakarami po ngayon ang hindi lamang humahanga sa inyong anak, kundi, alam niyo, nagpapasalamat din. Dahil sa kanyang kabayanihan, meron pang ibang buhay ang nailigtas sa inyo pong pagkakakilala sa inyong anak. Anong klaseng bata po siya? Bakit? Saan niya hinugot yung lakas ng loob para magsakripisyo ng ganyan, Ginoong Lawrence o Ginoong Fabian? Actually po, mabait na po na bata na po yan. Simula maliit hanggang ngayon, napakabait na. Kaya po siguro naisip niyang niligtas yung mga kasama niya kasi sa sarili niya, parang Boy Scout ba, kay yun man ang pangarap niya, Boy Scout po. So talagang yun ang yun ang kanyang naturalesa. Opo. Ang sinasabi mo, Mr. Fabian, talagang mabait na bata pala. Opo. Hustisya po ang hinihiling Opo, ng inyong mabait pamilya. niya. Well, kung kahit Sige po. Kahit siya po yung, sa totoo lang po, ma'am, siya po yung bully. Siya po yung talagang binubuli. Pero hindi man siya nagkukuwan sa amin na susumbong. Kaya kasi po, gusto niya, marami siyang kaibigan na, halimbawa, gusto niya tumulong sa mga nagugutom kasi nag-iwan siya ng pera do sa kantin pagka, sabi niya, yung mga nagugutom, mag-iwan akong pera dito, ilibre ko na lang. Basta sabihin nyo na kay Lawrence. Linawin ko, Mr. Fabian, linawin ko lang ibig ang kanina sabi ninyo, yung anak ninyo ay isa sa mga binubuli nung mga suspect. Tama po ba? Opo, yun po yung pagkaalam ko po. Sa anong paraan sila binubuli? Naikwento ba niya sa inyo, Mr. Fabian? Yung hindi ko po alam. Kasi ano man po siya, masekreto po siya. Hustisya po ang hinihiling ninyo, no, para kay Lawrence, siyempre, no po? Pero yung Opo, namaril... hustisya po. Oo. Pero yung mga suspect, yung mga namaril sa kanya, Mr. Fabian, sa kanila, ay nasa 15, 14 anyos lamang, no? Paano po ninyo gustong mapanagot yung mga yan, considering na sila ay mga menor de edad pa lang, Mr. Fabian? Halimbawa, kung hindi man sila mapanagutan, yung magulang na lang. Kasi saan ba makakakuha ng barilya kung hindi tinuruan? Opo. Kasi kung isang putok lang, di ba, pagka kakabahan ka na, isang putok pa lang. Oo. Pero kung ka 40 na putok, hindi na biro po yun. Marunong nang umawak ng baril, ibig niyo sabihin? Opo, hindi na po biro po yun. Alam ko Para po... bang pinagandahan na po Pinaghandaan nila yung alin? Yung ginawa nila? Yung pamamaril na yung pinaghandaan Opo, sa yung ginawa tingin na ninyo? po nila na naka-ready na po na kasi nakalagay po na Monday na yun na po yun. Na may gagawin na po sila. Mr. Fabian, alam ko po na
talagang napakasakit na dinadanas ninyo ngayon. Ano po? Naku, hindi ko nga ma-imagine yung pait na tanyong pinagdaraanan eh. Kamusta po ang inyong pamilya sa gitna ng trahedyang yan? Paano po ninyo planong malagpasan yan, Mr. Ayun po, Fabian? napakasakit pa rin. Hanggang ngayon po, blanco pa rin kami. Oo nga naman. Gusto ko, pero ayaw namin po ng tulong. Gusto namin justice po. Opo. Pwede ba kayo Yun po yung mahingan? pinakagusto namin. Pwede. Justice. Pero ano po, meron ba kayong mensahe doon sa dalawang kaklase na yon ng inyong, yung dalawang namaril, yung mga suspect natin, meron kayong nais na parating na mensahe sa kanila, Mr. Fabian? Mensahe. Sana yung ginawa nila, panagutan nila. At dyan po ay muli po kaming nagpapahatid sa inyo ng pakikiramay, Mr. Fabian, at sa lahat po ng ginagawang sa trahedyang ito. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo sa 24 oras. Si Ginoong Christopher Fabian.